Welcome to Youth Connect. Welcome guys and welcome sa ating lahat. Good evening muli. And thank God dahil nandito muli tayo sa Youth Connect. And then last Saturday, ano yung ganap natin dito? Youth Anniversary! Masaya ba tayo nun? Sino nag-enjoy? Yes, it's nice na magkaroon tayo ng celebration na ganon dahil nakita natin yung goodness and faithfulness ni God dito sa ating fellowship at nakamit rin tayo ng mga new friends natin. So praise God for that wonderful, wonderful event at sa mga bagay pa na ginawa at gagawin pa ni God sa ating fellowship na Youth Connect. So I pray na naging maganda ang week nyo kasi pa-weekend na tayo, di ba? So, iba sa atin, work, iba sa atin, yan, sa school at iba pang mga bagay. And I pray na nagiging maayos ang lahat ng bagay para sa atin. So, sa ating pag-aaral, nasa series pa rin tayo ng Back to Beginning. Na binabalikan natin yung Genesis, di ba? Na ano ba yung mga nangyari nung unang panahon, nung beginning, nung pasimula. And now, ang ating title na pag-uusapan is about embracing the true you. Okay? Embracing the true you. Bakit kailangan o importante na malaman natin ang bagay na ito? Naniniwala ba kayo na iba na kayo sa kung sino kayo noon? Right? Marami nang nagbago sa inyo. Halimbawa, noon, bata pa lang kayo, ngayon nagdadalaga na, nagbibinata na, iba sa atin, may mga asawa na, di ba? So parang ang layo mo na kung sino ka noon. Pero more than that, meron pa tayong tayo noon. Okay? Yung identity natin at kung papaano tayo kinreate ni God. So ngayong gabi, babalikan natin, ano ba ako? Paano ba ako ginawa ni God? At ano yung purpose ng pagkakagawa sa akin ni God? So before that, tayo ay mag-pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa at sa opportunity na makasama sa ganitong fellowship and once again na makarinig ng iyong salita. We pray, Lord, for your presence and your Holy Spirit to speak to each one of us and give us wisdom and enlightenment para sa aming buhay. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So let's read in Genesis 2, verse 7. Okay. So the Lord God formed the man from the dust of the ground, breathed life into his lungs, and the man became a living being. Alam nyo ba, napakaganda ng pagkakagawa sa atin ni God. Do you believe in that? Napaka-unique and napaka-creative ni God. Right? Kasi nakagawa siya, tingin nga kayo sa kabilat kanan nyo, nakagawa siya ng ganyan, kagandang nilalang, ganyang kagwapong nilalang. At alam nyo ba, sa lahat ng creation ni God, the rest of God's creation, tayo yung sobrang kakaiba. Bakit? Kasi ginawa ni Lord ang mundo or the rest of the creation by His spoken word. Right? Ang sabi niya, let there be light. At nagkaroon nga ng light. Let there be sun, moon, and stars, and sea, and the animals. At lahat yun nag-exist dahil sinabi niya. Pero, tayong mga tao, but He created man with His own hands. With His own hands. At bukod pa doon, He breathes life into man. Hindi lang sa, okay, gagawa ako, let there be a man. Hindi. Hinulma niya, ginawa niya with His own hands. At pagkatapos nyon, na-imagine ko nga ginanunan niya, hiningahan niya. Yun, hiningahan ni God. And then yung lungs nag-function, yung mga internal organs, yung puso nag-pump, and then yung dugo, 'di ba? Dumaloy sa buong katawan at dumilat ang mga mata. Dahil ang first creation niya ay si 'di ba? Sino 'yon? Si Adam. Alam niyo, this is so amazing and this is so deep. Kasi God Himself breathed, 'di ba? Life to us and we became a living being.
Napakakahanga-hanga lang kasi simula noon hanggang ngayon, aren't we glad and thankful? Kasi yung hininga na binigay sa atin ni God, hanggang ngayon, nasa atin pa. Aren't we blessed? Di ba nakaka-bless, no? Na sa araw-araw ng buhay natin, binibigyan tayo ng hininga, sinosustain tayo ng hininga ni Lord para tayo ay mabuhay. At na-enjoy ba natin ang ating buhay? We are so blessed. Diba? Sa buhay na binigay sa atin ni God. Kaya naniniwala ako sa kasabihan, di ko alam kung sino nagsabi nito. Basta ang sabi ay, every gising is a blessing. Tama nga naman. Kaya, let us make the most of every waking moment ng ating buhay. Na i-treat natin ang paggising natin sa umaga, may hininga tayo, tingnan natin siya bilang isang regalo na mula sa Diyos na hindi dapat natin sinasayang o binabaliwala. Ano bang kailangan nating gawin para maging meaningful itong hininga, itong breath na binigay sa atin ni God? What? Gawin natin yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ni God. So what does God wants us to do? Sa life o sa breath na ibinigay niya sa atin. Nito kasi nga, hindi lahat ng tao nagigising araw-araw, di ba? Samantalang tayo, ang ganda natin huminga, ang ayos ng katawan natin, wala tayong sakit, hindi tayo kailangan mag-oxygen para huminga. Right? Nagfa-function ng maayos yung katawan natin. Pero may mga bagay tayong kailangan gawin para ma-maximize natin ang ating buhay. Do what God wants you to do. But the question is, what does God wants us to do? Basahin natin in Matthew 22, verse 36 to 29. May conversation dito. Ito ang sabi, Teacher, which is the greatest commandment in the law? And Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Alam nyo, kailangan araw-araw nire-remind natin yung sarili natin sa true identity natin before our God. Every day we should remind ourselves of our primary identity with God. Na lagi mong isipin na hindi ka lang nabuhay para sa wala, hindi ka lang basta nabuhay sa mundo para gawin lang yung sarili mong kagustuhan. Kundi meron tayong dapat gawin. Ano yun? What does God is calling us to do? God is calling us or commanding us to be His lover first and foremost. We have 10 commandments, pero dito, in-emphasize sa verse na Matthew 22, 36 to 39, merong dalawa. Kumbaga, yun yung summarization ng commandment. Love your God and love your neighbor. And first and foremost, God is commanding us to be His lover, to love Him first and foremost. Ngayon ang tanong mga youth, kapag ba mabait ka, kapag ba, sabihin na natin, hindi ka pasaway, kapag ba hindi ka gumagawa ng masama, kapag ba lagi ka nag-church, okay? At okay ka naman makisama sa ibang tao, ibig sabihin ba nun, nagmamahal ka na sa Diyos? Sa tingin nyo, ibig sabihin ba nun na may pagmamahal na tayo sa Diyos? Okay? Tanungin natin ang ating sarili. Nasaan ba ang affection ko? Nasa bagay ba? Nasa tao ba? At para saan o para kanino tumitibok ang puso ko? Doon mo kasi mananabigate o malalaman kung nagmamahal ba talaga tayo sa ating Diyos. Kasi sa ating generation ngayon, especially mga Gen Z, yan, millennial, nowadays, maraming tao ang nag-a-after sa buhay na successful, magandang career, maganda ang education, maganda ang relationship. Pero sadly, nag-end up ang iba na unfulfilled pa rin sila. Malungkot, 'di ba? Parang laging lacking, may kulang at hindi sila
masaya. Even though parang nasa kanila na ang lahat. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba kung bakit? Kasi alam niyo, hindi pala dapat umiikot lang sa tao o sa mga bagay na iyon ang ating mundo. At hindi lang dapat tumitibok ang ating puso sa mga tao o sa mga bagay na meron tayo. And this is the key, di ba? To be a lover of God. Kasi doon niya tayo kinreate. Doon tayo kinreate ni God na magmahal sa Kanya. And pag tayo hindi natin ginagawa yun, we will never find happiness and fulfillment sa ating buhay. So, again, God is calling us to be His lover. So, huwag natin ibigay yung whole affection, time, and effort natin sa tao at mga bagay. Alam niyo kung bakit? Kasi mabibigo tayo. Right? Masasaktan tayo. But when we choose to love God first, yan, siya yung priority ng ating affection, ng ating isip at puso, hindi tayo mabibigo. Amen? Amen. Sino dito nagmahal na? Di ba? Pag nagmamahal tayo, ginagawa natin lahat. Tama? Di ba ginagawa natin lahat? We go extra mile, di ba? We go extra mile. So dito natin nare-realize na love goes the extra mile. Talaga naman pagka usapang love, ang mga ngiti, oh. Ang gaganda ng mga ngiti. So lahat tayo kasi nakaka-relate, di ba? Pagka-usapang love. And we believe and experience na kapag tayo in love, we really go extra mile. Higit sa nakakaya natin. At alam niyo ba, when we are in love with God, we should also go extra mile. Para mapalapit tayo sa Kanya. At lagi tayong excited, di ba? Dapat maging ganito tayo. Pagka in love tayo kay God, we do everything, we go extra mile para makilala natin siya, mapalapit tayo sa Kanya. Di ba? Lagi tayong excited na maramdaman yung presence niya at makapag-fellowship or minister sa Kanya. Ano pa? Na pag-aralan at sundin ang Kanyang salita at kalooban at mag-serve. At higit sa lahat, I want to tell this, na mamuhay tayo ng araw-araw ng may kaayusan at umiiwas sa kasalanan. Dahil alam niyo ba, one thing that breaks the heart of God is sin. Disobedience. Yan. So when we love God, hindi tayo gagawa ng mga bagay na ikasasakit ng Kanyang puso. Pero gagawin natin lahat ng makakaya natin para lalong mapalapit sa Kanya. Gagawin natin ang extra mile para ma-please natin si God sa ating buhay. And that is how we love God. We go extra mile. Diba? Yan lang ba kaya mo? Yan lang ba kayang pakita kay God? Na i-prove sa Kanya na mahal mo siya? O meron ka pang i-extend? O meron ka pang makakayang iba pang gawin? Para mapatunayan mo lang kay God na, Lord, mahal talaga kita. And I will go extra mile. So young people, na dapat maging kabataan tayo na lagi nating gustong i-win yung heart ni Lord. Let's keep winning the heart of God every day. Okay? Paggising mo pa lang, di ba? Lord, I want to win your heart. I want to please you, Lord, because I love you. Example, magandang example natin dito is si David. Right? Ang sabi sa Bible, he is a man after God's own heart. So tayo, wag lang tayo mag-after sa magandang career, magandang education, magandang relationship, magagandang mga bagay na yan. Pero ilagay mo sa top priority mo, ito, yung mahalin mo ang Diyos mo. That you keep winning the heart of God every day. Dahil yan ang pagkagawa sa atin ni God. Okay? And another thing is love your neighbor as
yourself. Alam nyo, mahirap to. 'Di ba? Mahirap to, tama? Sometimes, it's so difficult and scary. Kasi 'di ba, mamahalin ko yung ganitong personality? We know na magkakaiba tayo ng upbringing, magkakaiba tayo ng personality, 'di ba? Magkakaiba tayo ng likes and dislikes. Talagang sobrang magkakaiba. And then, mamahalin mo. Paano naman yun? Di ba pag sinabing relationship, kumbaga, meron kayong mga similarities. Di ba? Meron kayong somehow may mga pinagkakasunduan. Kaya natututunan yung mahalin ng bawat isa. So, it's not easy to love our neighbor, to love our friends and other people. Alam niyo, naalala ko nga, I think last 3 weeks or 2 weeks. Sa Bible study namin sa bahay, parang nagkaroon kami ng sharing. And then yung pastor, nagtanong siya na ano daw yung love para sa amin. Okay? And then yun, nagsishare sila mama at yung mga ibang kapatiran. And then ako, nag-iisip ako, para ako nabablanko na, ano nga ba? Okay? And then, suddenly, nangusap si Lord sa akin. At ito ang sabi niya, love is never-ending forgiveness and acceptance. In my heart, yun yung sinabi niya sa akin na love is never-ending, is a never-ending forgiveness and acceptance. Na sa isip ko na, nga no Lord, tama ka. Kasi hindi pala tayong pwedeng humanap ng perfect na tao at mahalin natin sila. Kasi hindi yun nag-e-exist. Right? Hindi tayo pwedeng humanap ng perfect person para mahalin kasi walang ganun. Lahat tayo nasa process pa ng perfection. Yung parents mo, yung mga kapatid mo, yung mga iba mo pang kasama sa bahay, kaibigan mo, katrabaho mo, yung partner mo, and even your church mates. May mga times na masasaktan nila tayo. May mga times na madidisappoint natin sila. 'Di ba? Ma-o-offend natin sila. Pero dapat ba tayong magalit o dapat bang magpatawad? Dapat bang tanggapin na okay lang? 'Di ba? I-disregard ko tong nararamdaman ko kasi sabi ni Lord, love your neighbor. Love your neighbor. Kahit pa hindi pa sila perfect at may mga tao kasing talagang sinasabi nila na unlovable, yun nga ang hirap mahalin, binigay mo na lahat ng kabutihan, lahat ng malasakit, lahat ng magagandang salita. Pero, hindi nila na-appreciate. Kumbaga sila na ngayong minamahal, ayaw pa nila. So right, may mga ganong tao, may mga difficult person, may mga taong mahirap mahalin. But let us hold on to this. Let us obey God's word to love our neighbor as yourself. And then, nung time na nangusap sa akin si Lord sa Bible study na yun, na-realize at naisip ko na ito yung ginagawa mo, Lord, sa amin eh. Diba? Never-ending forgiveness and acceptance. So I think ito yung gustong gawin din ni Lord. Gustong iparating sa atin ni Lord na gawin natin sa ating kapwa. Paranas natin yung never-ending forgiveness and acceptance. Amen? Amen. Love goes the extra mile. Kaya sa lahat ng kaya natin, pakita natin yung pag-ibig natin, higit sa lahat kay Lord, at pangalawa, sa ating mga kapwa, sa mga taong nakakasalamuhan natin, especially sa loob ng ating tahanan, di ba? Maging family-oriented tayo, mas mahalin pa natin ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang, di ba? Nandyan lagi dapat ang respetuhan. Yan. At sa lahat pa ng ating makakasalamuha. And also in Genesis 1, verse 26, let's read. Then God said, let us make mankind in our image to be like us. In the beginning, God created us in His likeness. Saan? Likeness of His physical appearance and attributes.
It's so wonderful to think that God created a being just like Him. At tayo yun. Diba? Amen? Napakakahanga-hanga at napakaganda. At alam niyo ba, ginawa tayong sobrang ganda ni Lord. Bakit? Kasi siya ay sobra ring ganda. In His likeness nga, hindi ba? In His likeness. But most of the time, maraming tao ang insecure sa kanyang physical appearance. Taas kamay ng guilty. Di ba? Minsan insecure tayo. Minsan sobra tayong conscious about how we look. Especially itong mga generation natin. Right? Kasi ito yung generation natin, tayo yung first na naka-experience ng pagka-boom ng social media. Tama ba? Yung mga technologies and yung mga trending sa mga social media. But etong social media, meron siyang positive and negative effects. At isa sa negative effect na nakita ko dito is yung mga tao parang nagiging mababa ng tingin nila sa kanilang sarili. Parang dahil may social media, relatable sa ating last time na tinuro ni Ate Claire sa atin, from real to real. Diba? Totoo nga, sa social media, napakaganda, diba? Parang napaka-perfect. Pero in real life, nandun yung pala nagtatago, diba? Nandun yung totoong sitwasyon na napakalayo dun sa real. Sa real na nakikita natin sa social media. Kasi binago na ng social media ang beauty standard ng mundo. Right? Kaya tingnan nyo, nauso na rin yung mga filter. O, sino guilty? Diba? Mga filter, pagpo-photoshop, pag-edit ng mukha, yan. Ng picture natin o kaya ng mga video natin. Why? Kasi, halimbawa yan, nagma-my day tayo sa Instagram o kaya sa Facebook natin. Di ba parang nakasanayan na natin na, alin kaya dito magandang filter? Di ba? Kasi parang haggard ako ngayon. Ang laki ng eye bag ko. Parang, ano ba yan? Nakaka-insta man yung mukha ko ngayon. Di ba? May mga ganun ba kayo? O ako lang? Ako lang. Di ba dumadaan tayo sa mga ganung days na parang ang laki ng mukha ko, ang pangit ng buhok ko. O kaya, di ba sa mga TikTok, merong mga filter na pati skin color mo mababago. Di ba? Halimbawa, kayo manggi ka, fair skin ka, pero hahanap ka lang doon, maputi ka na. Tama? Pati yung ilong. Di ba? Pipili ka ng shape ng ilong mo doon. Tama? Pati shape ng kilay, shape ng mukha, lahat. Meron ng filter. Kaya minsan, meron nga akong friend nakita ko siya sa Facebook, ang ganda-ganda. Sobrang ganda. Pero nakasalubong ko, dun sa may palengke, sabi ko, teka nga. Parang ang layo. Yung pala kasi nga, ma-filter. Kung hindi filter, ma-edit. Tama? Pag gumagamit tayo ng filter, how does that makes us feel? Di ba parang okay, ang ganda ko rito. Pero pagka inside our heart, parang nagtatago ka, right? Parang you are cheating yourself. You're also cheating other people kasi hindi naman talaga ikaw yon. Tama? Para ka lang nagtatago sa filter. But I want to tell you this, okay? God made you just the way you are, and you are His masterpiece. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, God made you just the way you are. Ayan, kung ano ka. Ayan, kung ano yung feature mo. Diba? Yan ang pinakabagay sa'yo. Diba? And that you are God's masterpiece. Hindi nagkamali si Lord nung hinuhulma ka niya. Yan kasi nakita niya, ito yung bagay sa'yo na feature. Bagay sa yung buhok. Bagay sa yung skin color. Diba? Bagay sa yung mukha. Bagay sa yung shape. Sa'yo talaga yan. Okay? Never gumawa si God ng pangit. At every time na gumagawa siya sa creation niya, na sinasabi niya, it was good, beautiful, and perfect.
Okay? Yung mga flaws mo, nakikita mo na parang nakakahiya, pangit, pero sa mata ni God, you are perfect. What we see in ourselves as flaws, God sees as perfect creation. Amen? Amen. Buti na lang, ganun si God tumingin sa atin, no? Hindi siya katulad ng mga tao. Right? Si God, sa mata ni God, ay maganda tayo. Sa mata ni God, ay perfect tayo. We are unique in our own beautiful ways. Kaya, be confident mga youth. Okay? Be confident sa features na meron ka, sa ilong mo, sa buhok mo, sa katawan mo, sa face mo. I-embrace mo yan, mahalin mo yan. Okay? Kung kailangan i-enhance, i-enhance mo. Diba? Mag-skincare ka, alagaan mo sarili mo, and then smile more often. Smile more often. Naalala ko isa kong kaibigan. Lagi ko siyang pinagmamasdan sa tuwing magpipicture siya. Laging parang hindi nakalabas yung ngipin. Di ba may two types of smile? Yung hindi nakalabas yung ngipin, parang ganyan. Yan, tapos meron namang ganyan. Siya, lagi siyang ganyan. Parang tinatago niya yung smile niya, nahihiya siya mag-smile, tinatago niya yung ngipin niya. Pero naisip ko, habang pinagmamasdan ko siya, bakit niya kaya tinatago yung ngipin niya pagka nag-i-smile siya? Ang ganda naman ng ngipin niya. Maganda yung ngipin niya. And then tinanong ko, ba't hindi mo kaya i-try mag-smile na nakalabas yung ngipin? And then yun, tinatry. Sabi niya, ayoko, hindi maganda eh. Parang mas maganda na hindi na lang. Saka parang hindi talaga ako nagagandahan sa sarili ko kapag nag-smile ako with teeth. Sabi ko, hindi. Try mo. So tinry niya. At ayun, na-embrace niya yung sarili niya na, oo nga no, tama ka. Hanggang ngayon, never na siyang ngumiti ng walang ngipin. Lagi nang ganyan, confident na siya. So sometimes we need to say that sa ating mga kapatid, sa ating mga classmate or workmates, di ba? Kasi minsan hindi nila nakikita yung ganda ng sarili nila. Tama? Minsan hindi nila nakikita yung ganda ng sarili nila. Kaya wag tayong maging quiet. Pagka nakikita natin, uy, mas maganda to sa'yo. Yan. Pwede naman tayo mag-suggest and then kung saan sila komportable. At alam nyo ba, pinagpasalamat niya yun sa akin. Sa Instagram kasi, nagko-comment ako sa mga picture niya. Sabi ko, ang ganda ng ngiti mo. And then nag-reply naman siya na, oy, thank you sa'yo. Kasi ikaw nagturo sa akin ngumiti. Sabi ko, bagay na bagay sa'yo. Arte. Diba? So, wag tayong magtago sa mga filter. Maging confident tayo sa ating sarili. Try to be more natural. Okay? Try to be more natural. And never mind kung hindi nagagandahan ng ibang tao sa'yo. Okay? Never mind. Maging confident ka that you are beautiful and handsome. Kasi yan ang tingin sa'yo ni God. You are beautiful at kailanman hindi mababago ang pagtingin sa'yo ni God. Kaya young people, our validation has to come from God. Amen? Our validation has to come from God. Believe you are beautiful because a beautiful God made you. Ngayon may challenge ako sa ating lahat. Labas yung lahat ng cellphone nyo. O, lobat. Okay. Labas natin lahat cellphone natin. And then punta tayo sa camera. Pag nasa camera na tayo, punta tayo sa front cam. Ayan, sino nakikita nyo? Sarili nyo, di ba? And then punta tayo sa video. Ayan, punta tayo sa video. And then sabihin natin sa ating sarili, bibidyo natin ating sarili ha. Okay, ready na, lahat tayo magpa-participate. And then, we will declare this to ourselves. Ang Psalm 96, verse 6. Ano ba yan? Psalm 96, verse 6. Psalm 96, verse 6. Okay, yung isang. Yan, Psalm 139, Psalm 139 verse 14, okay? We will declare that to ourselves. Basahin muna natin. I praise you because I am fearfully and wonderfully made.
Your works are wonderful. I know that full well. Okay? O so let's video ourselves. Wala yung filter. Talagang natural na sa ating mukha. Okay, ready? In 3, 2, 1, go! I praise you, fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Amen. We praise you, Lord. We truly praise you, Lord. Just the way na ginawa mo ang bawat isa sa amin, sa atin, right? We are fearfully and wonderfully and beautifully made by our God. Kaya, tigil-tigilan na natin yung mga filter na yan. Diba? Let's embrace our true self, our true feature. Be honest about who you are and what you are. And then maganda tong isang quote na nakita ko. Sabi ni Mandy Hale, be honest about who you are, flaws and all. You never know who you are inspiring by simply being you. Tama siya. Galing mo dyan, Mandy Hale. Okay? And another verse from Genesis 1, verse 27. Ang sabi naman dito, so God created mankind in His own image. God created them. He created them what? Male and female. Okay? And in Psalm 96 verse 6, ang sabi dito, honor and majesty are before Him. Strength and beauty are in His sanctuary. So dito sa verse na to, may dalawang characteristic sa other translation or version, strength and beauty, okay? Dalawang magandang characteristic ni God, strength and beauty. God embodies strength and beauty. And alam nyo ba, sa Genesis 1:27, nakita natin God made male and female. Alam naman natin na si Adam at saka si Eve yun. And in Genesis 5:15, sabi dyan, the Lord God took the man and placed him in the Garden of Eden in order to have him work it, and guard it. Nung kinreate ni God si Adam, in order for Adam na mag-work, right, na magtanim, mag-alaga ng hayop, ano yung kailangan niya? Kailangan niya ng strength. So God gave him strength. Kaya yung mga gentleman natin dyan, sige nga, tayo nga mga gentleman natin. Tayo na, tatayo lang Ayan. Ayan ang mga gentleman natin. Okay, listen. Listen guys and gentlemen, God created you with an exceptional strength. Right? Do you believe in that? Okay, sit down, sit down. God created you with an exceptional strength. Kaya nga, di ba, nung mga bata pa lang kayo, parang gustong-gusto niya na maging sundalo, gustong-gusto niyo makipag-away, makipaglaban, gustong-gusto niyong ipakita yung lakas na meron kayo. Okay? God created you with an exceptional strength. Pero ang strength na yan, kailangan niyong gamitin positively, in good ways. Una, use your strength to lead people. Kasi the Bible, di ba, si Adam, sabi ni God sa kanya, take over, take dominion. So what does that mean? Di ba? Leadership, to lead. Tama? So unat sa lahat, God gave you strength to lead. Right? To be a leader. You are meant to be a leader, right? Because Adam is a leader. So use that strength na meron ka to lead people, to become a good example, to become a good leader. Another thing is to protect, right? To help, to build, not destroy. Right? Kasi nakita natin may mga ibang guys na dahil malakas sila, ganun-ganun na lang sila mambuli, diba? Ganun-ganun na lang sila makapanakit ng kanilang kapwa. Pero tayo hindi. Kayo hindi. Okay? Use that strength to build, to help, and
protect, to provide, and to pursue love. Maging image of strength kayo, mga boys, mga guys, and gentlemen. Maging image of strength kayo and not of fear. Huwag na huwag niyong gagamitin ang lakas niyo para katakutan kayo o manindak ng iba. Okay? O para maging mataas o maging mayabang. No. Sabi sa Philippians 4:13, alam natin to. Sige nga, recite nga natin, guys. Philippians 4:13, wala tayo dyan. Recite nyo. All things who gives, yes, who strengthens me. So use that strength na binigay sa inyo ni Lord, physically and spiritual strength para magtagumpay sa buhay, di ba? Use your strength. Another thing is use your strength to stay morally and spiritually pure. Okay? Huwag niyong gagamitin yung lakas na meron nyo para mag-disadvantage ng ibang tao. But use that strength to stay morally and spiritually pure. We have an example, si Joseph versus Samson. Si Samson, we know, di ba, na malakas siya. Gift niya yan eh. Pinanganak talaga siyang malakas. Okay? Pero ginamit niya yung lakas niya para sa babae. But si Joseph, we know na malakas rin siya because nag-gather niya yung strength niya sa mga past experience niya sa buhay. Di ba? Alam natin storya niya na masaklap yung buhay niya, pero naging kalakasan niya yon. And then, nung minsan na napunta siya sa tahanan ni Potiphar, and then nandun yung temptation ng asawa ni Potiphar sa kanya, anong ginawa niya? Nireject niya, umalis siya. Ginamit niya yung lakas niya. Nakikita niyo ba yung comparison? Si Samson, ginamit niya yung lakas niya para makapangbabae, di ba? But, si Joseph, ginamit niya ang lakas niya para umiwas sa tukso. Right? So guys, use your strength to stay morally and spiritually pure. Cultivate your masculinity and let your strength empower others. Okay? Let your strength empower others. Let's read this in 1 Corinthians 16:13. Be watchful and stand firm in faith. Act like men. Be strong. So yan, sana baunin natin yan sa ating mga puso. Okay? And for the ladies, lahat ng ladies and girls, yan, stand up. Okay? Okay, ladies, you are an image of God's beauty. Sabihin mo yan sa kapwa ladies mo. Kapwa yan. You are an image of God's beauty. Okay, you can now sit down. Sit down. Okay, nakita natin na after ng creation ng earth, and then kinreate ni God si Adam, and then what? God created an Eve. So nakita natin na ang isang babae, parang siya yung kumumpleto, right? She completed the creation. Siya yung final touch ng creation. So girls and ladies, be confident by the fact that you are beautiful. Be confident by the fact that you are beautiful. Pero, di ba, nandyan pa rin yung mga days na feeling natin, di tayo maganda. Di ba, parang dami nating insecurities. At marami rin girls ang masyadong conscious about how they look. Hindi rin sila confident sa kanilang sarili. Kasi nga, nakafocus sila sa outer beauty. Right? Sa outer beauty. Pero, di ba, ang outer beauty naman natin, kung mag-e-effort lang tayo, kaya nating i-enhance. Right? Kaya nating i-enhance. Pero more than the outer beauty, alam nyo ba, ladies, may igaganda pa kayo. May igaganda pa tayo. Anong kailangan natin gawin para lalo pa tayong gumanda? Skincare. Hindi, more than that.
Okay? Gawin natin. Ito, make your heart the most beautiful thing about you. Make your heart the most beautiful thing about you. Okay? Yan yung lalong mas makakapagpaganda sa mga kababaihan. Okay? And another thing, nakita rin natin si Eve, di ba? Siya yung life producer. Nag-multiply, rumami ang lahi dahil sa isang babae. So, ganun din tayo. We are a life producer na kailangan nating magbigay ng life sa ating bahay, sa tahanan, sa ating mga friends, sa ating community. Paano natin gagawin yon? Diba? Paano tayo magiging kumbaga life sa mga taong nakakasalamuhan natin? Paano tayo magiging kumbaga hope and sunshine to them? Okay, let's try to be more kind. Let's try to share the word of God. Yan, sa mga ganyang paraan, nagiging life giver or life producer tayo sa ating kapwa. Okay? And isa ring babala, do not use your beauty to deceive. Do not use your beauty to deceive. Sa Proverbs, merong tinatawag na foolish woman. Tama? At ganun din yung asawa ni Potiphar, di ba? Tinutokso niya si Joseph. Ginagamit niya yung ganda niya para manukso, di ba? Kaya hindi natin gagayahin yon. But we will going to use our beauty to empower and to encourage people. So we should cultivate your femininity. Nung mga bata tayo, naalala nyo ba kung gaano tayo sobrang na-addict or nagkagusto sa mga Disney princess? Right? Sino dito favorite ang mga Disney princess? May picture ba tayo dyan? Yan. Sino dyan ang favorite nyo? Nung bata ko, ang favorite ko, paiba-iba ako ng stage eh. Nung una, si Cinderella, tapos naging si Jasmine, tapos naging si Belle. Kayo ba? Di ba? Parang lahat tayo talagang adik na adik. Gustong-gusto talaga natin ng Disney princess. Bakit natin gusto ng Disney princess? Dahil maganda sila? Dahil naka-gown sila, dahil may Prince Charming sila, nakikita natin lahat maganda, di ba? And also nakikita rin natin yung character nila. Kung may Disney princess, merong more than that. Ano pa? Mga mean? Mga stepmom, yan. At mga mean girls. Pero nakikita natin, kahit na may mga stepmom and mean girls, nakita natin mga Disney princess, mababait pa rin sila. So parang yun yung gusto nating mangyari sa ating buhay. Gusto nating gayahin na, oy, Disney princess ako. At hindi lang ako, I'm not just a pretty face, pero meron din akong purpose. Meron din akong kindness. Meron din akong beauty na kayang ibigay sa mga taong nakapaligid sa atin. And example natin dito is si Queen Esther. Ayan. So meron ulit tayong comparison dito. Queen Esther versus Queen Vashti. So nakita natin si Esther, 'di ba? Na ginamit niya yung position niya, yung beauty niya para iligtas yung kanyang lahi. On the other hand, nakita natin si Vashti, si Queen Vashti na disobedient, na harsh, at hindi nga siya sumusunod sa hari. May pagkamagaspang ang ugali ni Queen Vashti. Okay? In Proverbs 31, meron ditong tinatawag na virtuous woman. Ano bang ibig sabihin pag virtuous woman? Okay? Sige, pasadahan lang natin kasi medyo mahaba yung Proverbs 31. Okay? A virtuous woman, she is not bossy. She is not bossy, pero siya ay masipag, hardworking, and diligent. So mga girls, dapat ganito tayo. She is helpful. Yan, she is helpful, she is modest. Sa the way niya i-carry ang kanyang sarili, she is modest, she is wise. Yan, nag-aaral siya. Kind, loving, and tender, and most of all, she fears God. She fears God. Okay? And lastly, a virtuous young lady has self-control. She does not initiate love. She keeps her standards high. Alam niyo in Genesis 3 verse 21, Adam named his wife Eve. Nung ginawa na si Eve ni God, sabi ni Adam, papangalanan ko siyang Eve dahil
wife ko siya. Ayan o, Adam named his wife. His wife, right? Eve. Because she would become the mother of all the living. Hindi sinabi na Eve doesn't make Adam his husband. Adam makes Eve his wife. Eve doesn't make Adam his husband, but Adam makes Eve his wife. So young ladies and girls, di ba? Huwag nating maging kaugalian yung tayo yung nag-chase or nag-i-initiate or nagpo-pursue. Right? Let the gentleman pursue and initiate. Kasi if tayo nag-i-initiate lagi, if tayo yung, kumbaga, laging nagpo-pursue, para saan pa yung strength ng mga gentleman? Right? Doon kasi sila ginawa, di ba? And then, kung hindi man nila magawa yung pursue or hindi nila, kumbaga, may mga babae kasi na nagsasabi, ang taas kasi talaga ng standard ko eh. Minsan nga may may humingi ng advice sa akin, ang gagawin ko, gusto ko po siya. Pero di ba ito yung standard natin, ganito, ganyan. Sabi ko, pangatawanan mo yung standard mo. Right? Do not try to lower your standard para lang makapasok ang taong yon sa buhay mo. Because the right one will use all of his strength and might para lang mawin ka. And then marami tayong example dyan. Dito pa lang sa church, di ba, nakita natin yung mga kapatid leader natin ng mga kinasal na. Yan, sila Kuya Darwin, sila Kuya Clive, yan, sila Kuya Minik. Talagang pinaglaban nila, pinurso nila. Sila yung talagang dugot, pawis. Okay? Kaya gagayahin rin natin sila, okay? But young ladies, anong kailangan natin gawin kung hindi tayo magpo-pursue, hindi tayo mag-i-initiate? This is what we should do. To pray and trust God that one day your Adam will come to you. God will send your Adam to you. Amen? And then lastly, in Genesis 1, verse 28, God tells Adam and Eve, and God blessed them. And God said to them, there are two things that God said to Adam and Eve. What is that? Be fruitful and multiply the earth and subdue it. This is the mission. This mission is given to both Adam and Eve to be fruitful and multiply. Fruitfulness. Paano ba natin maa-attain yung fruitfulness? Okay, babalik ulit tayo sa Bible. In Galatians 5:22 to 23. Ano ba yung sinasabi ni God na maging fruitful kayo? Ang ibig sabihin nun ay maging fruitful tayo sa fruits of the Holy Spirit. Ito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So we should always pray for this. Na Lord, help me. I-work out niyo po sa buhay ko ang mga fruits na ito so I can be fruitful. And another thing is multiply. Paano ba mangyayari yung multiply? Ito, mission din sa atin ni God ito. Okay? Itong dapat nating gawin, makipagkaisa o maging kaisa tayo in doing the Great Commission. What is that? To make disciples. Kaya sa bahay nyo, pwede kayong mag-evangelize or mag-disciple ng pamilya nyo. Right? Sa school nyo, dito mga nag-aaral. Yan, sa mga work nyo, pwede kayong mag-initiate na magkaroon kayong Bible study and discipleship. It's time, young people, na tayo naman na mag-initiate ng Word of God sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaklase at mga kaibigan. Mission natin yan. Okay? Isipin mo na inaasahan ka ni God sa pamilya mo. Inaasahan ka ni God sa workplace mo. Inaasahan ka ni God sa school mo. Gusto ka niyang gamitin, but we need to cooperate with God para sa mission niya sa mundong ito. Amen? And for our conclusion, in God you discover your true identity. Una, bilang isang created being ng Diyos, to love Him, to love other people, at bilang isang lalaki at babae.
Embrace your true self the way God created you. Cultivate your purpose. Cultivate your strength and beauty. And be fruitful and multiply. Praise God. So let us all stand and let us pray. Thank you, Lord. And young people also, please, invite pa tayo ng iba pa nating friends. Ganon din yung mga dati nating nakakasama. I-chat natin sila. Let's try na kamustahin ano bang kalagayan nila. And once again, invite natin sila dito sa ating fellowship. Okay, so let us pray. Lord, we thank you dahil napakaganda ng pagkakagawa mo sa amin, Panginoon. And you created us for a purpose, Lord. Una, upang mahalin ka at maging image ng iyong pag-ibig, Lord God. Lord, we pray kung may mga something man sa aming puso na struggle at nahihirapan kaming mahalin ka at aming mga kapwa, help us, Lord. Help us, Lord God, to become a channel of your love and blessing, O God. And help us, Lord, to first love you, to first give our affection to you, Lord, i-prioritize ang aming devotion and love relationship with you. Nang sa gayon mag-manifest sa amin ang love of God at ito'y dumaloy sa aming buhay, Lord God. At bilang isang kabataang lalaki at kabataang babae, help us, Lord, na tayuan namin yung pagkatawag at purpose mo sa amin, Panginoon, na gamitin namin ang aming lakas to become a blessing, our beauty to become a blessing, O God. And more importantly, Lord, yung mission na pinagkaloob mo sa amin na maging fruitful at mag-multiply. All for your glory, honor, and praise, Lord. Na maging pleasing ang aming buhay sa inyo at ang buhay na ito maging pagpapala sa inyo, Lord Jesus. This we pray, Lord God. In Jesus' name, amen. Thank you.